Habang tumitindi ang bakbakan ng Hamas laban sa Israel, ay napakaraming mga mirakulo ang nangyari na sa bayan ng Israel, na ito ay nagpapahiwatig na hindi pa rin pinapabayaan ng ating Panginoong Diyos ang bayan ng Israel. Ating pag-usapan ang isang pinakamodernong sistema ng pagdepensa ng Israel laban sa Hamas at bakit tila baga untouchable ang syudad ng Israel at paano sila iniligtas ng ating Panginoong Diyos. Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Matatandaan na binabanggit sa Exodus 13 verse 21 to 22, ang bayan ng ating Panginoong Diyos, ang bayan ng Israel, ay pinili ng ating Panginoong Diyos upang i-represent ang kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. At ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos kay Abraham, na kung ating mapapansin, ang unang pagtawag sa bayan ng Israel ay nung tinawag ni Moses na iligtas ang kanyang bayan na dalhin ito sa lugar ng Kanaan, na binabanggit sa Exodus 13 verse 21 to 22. Ito ang pag-aalaga ng ating Panginoong Diyos sa bayan ng Israel. Kapag araw, ginagabayan sila ng Panginoon sa pamagitan ng makapal na ulap, at kapag gabi ay ginagabayan sila sa pamagitan ng naglalagablab na haliging apoy na nagbibigay sa kanila ng liwanag para makapaglakbay sila araw man o gabi. Nangunguna sa kanila ang makapal na ulap kapag araw at ang naglalagablab na haliging apoy kapag gabi, o sa English ay tinatawag itong pillar of clouds and pillar of fire, na sa modernong Israel ay naniniwala ako na ang Iron Dome ay isa sa mga regalo ng ating Panginoong Diyos na teknolohiya sa bayan ng Israel. Kaya nga naman kahit libo na mga missile ang itinama na sa lugar ng Israel, ay tila baga hindi pa rin natitinag ang Israel dahil sa sistemang ito. Ano nga ba ito? Tinatawag itong Iron Beam Laser, o sa ibang termino, tinatawag itong Iron Dome. Ang Iron Dome ay isang pinakamodernong sistema ng pagdepensa laban sa mga missile na itinataguyod at inilalatag ng Israel upang harangin at sirain ang mga maikliang kalipnag ng mga rocket shell ng artillery, lalo na ang tinututok ng iba't ibang grupo ng militar mula sa Gaza Strip at mga kalapit na rehiyon. Layunin na proteksyonan ang mga sibilyan ng Israel at mahalagang infrastruktura mula sa pag-atake ng mga rockets. Narito ang isang buod ng kung paano gumagana ang sistema ng Iron Dome. Una ay ang tinatawag na target elimination. Nag-uumpisa ang sistema ng Iron Dome sa pamamagitan ng pagtukoy sa paparating na banta. Ito ay gumagamit ng isang sophisticated na sistema ng radar upang subaybayan ang takbo ng mga rocket at shell ng artillery na inilulunsad patungo sa teritoryo ng Israel. Ang radar ay nakakakilala ng lokasyon ng paglulunsad, pagtakbo at potensyal na punto ng tama ng bawat paparating na missile. Pangalawa, pagsusuri ng banta. Matapos matukoy at matrack ang paparating na banta, ini-analyze ng computer ang sistema ng data upang matukoy kung ang isang rocket o shell ng artillery ay nagdudulot ng panganib sa mga populasyon o mahalagang target. Ang Iron Dome ay umi-intercept lamang ng mga banta na patungo sa mga kritikal na lugar. Pangatlo, pag-atake. Kapag nagdesisyon na ang pag-atake ng isang missile, inilulunsad ng Iron Dome ang isang missile interceptor na dinisenyo para sirain ang paparating na banta. Ang missile interceptor na ito ay tinatawag na Tamir. Pang-apat, paglilinis ng target. Ang missile interceptor na Tamir ay may mga advanced na sistema ng pamamahala kasama na ang radar at mga electro-optical sensor upang magsubaybay at mag-target sa paparating na rocket o shell ng artillery. Sa panahon ng paglipad nito, maaari itong gumawa ng real-time na mga aksyon upang siguruhing maayos nitong matuntun ang banta. Ang warhead ng missile interceptor ay sumasabog kapag nakakarating ito sa paparating na banta na nagiging epektibong pagsira rito. Panglima, kaligtasan at epeksensya. Itinataguyod ng Iron Dome ang disenyo nito upang bawasan ang panganib ng anumang collateral na pinsala. Kinakalkulan nito ang pagtakbo ng mga in-intercept na banta at isinasagawa ang pag-atake sa paraang nagmiminsan sa pinsala sa mga tao at ari-arian sa lupa. Karaniwang nililimitahan nito
ang pag-intercept sa mas mataas na altitude upang bawasan ang panganib ng pagbagsak ng mga debris sa mga populasyon. Pang-anim, mga sabayang banta. Ang Iron Dome ay may kakayahang mag-intercept ng maraming banta ng sabay-sabay na ginagawang lubos na epektibo laban sa mga barrage ng mga rockets. At number 7, cost-effective. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng Iron Dome ay ang pagiging cost-effective nito. Ang mga missile interceptor na Tamir ay mas mura kaysa sa posibleng pinsala na dulot ng mga atake ng mga rocket, at ang kanilang paggamit ay maaari nitong bawasan ng malaki ang ekonomiko at man-made na gastos dulot ng mga banta ng mga rockets, na kung ating mapapansin, kilala ang Iron Dome na matagumpay na nag-i-intercept ng isang malaking bilang ng mga banta ng mga rockets mula sa mga kalaban ng Israel, nagbibigay ng proteksyon sa mga lungsod at mamamayan ng Israel sa mga panahon ng alitan at tensyon. Dahil sa napaka-epekto nito na nagiging mahalagang bahagi ito ng multi-layered missile defense strategy ng Israel, nakasama rin ang mga sistemang Arrow at David Sling upang harapin ang iba't ibang uri ng banta ng mga missile, na kung ating mapapansin, ang ating Panginoong Diyos ay inaalagaan pa rin ang bayan ng Israel. Kahit na hindi kinikilala ng bayan ng Israel ang ating Panginoong Hesus bilang Mesiyas, ay binibigyan pa rin ng probation ng ating Panginoong Diyos ang mga tao dito na magbago, dahil tinawag niya ng matagal na ang bayan ng Israel mula pa sa lumang tipan. Ngunit lahat tayo ay tinawag ng ating Panginoong Diyos na maging kaanib sa spiritual Israel, dahil tayo ay nananampalataya sa totoong Diyos at maging sa totoong Mesiya na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Mga awit 91 verse 4, lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Mga kaibigan, tayo ay magiging ligtas sa lilim ng pakpak ng ating Panginoong Diyos, na kung anuman ang mga pangyayari sa hinaharap, anuman ang mga problema na kinaharapan mo kaibigan, huwag tayo mag-alala, dahil tayo ay ligtas sapagkat tayo ay pinoprotektahan ng ating Panginoong Diyos. Manampalataya lamang tayo sa Kanya at tutugunan niya ang lahat ng ating mga problema. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo na katulad ng binabanggit sa mga awit 91 verse 4, kami po ay ligtas sa lilim ng inyong pag-aaruga. Salamat sa inyong pagmamahal at nakakatiyak po kami, Panginoon, na hindi niyo kami lulubayan at aalagaan niyo kami anuman ang mangyari. Tulungan kami sa aming mga problema at nawa ibsan ang mga bigat na nararamdaman ng aming puso, at nawa'y maging panatag lagi ang aming kalooban sapagkat kayo ang aming kasama. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.